Paghikayat sa mga Pilipino sa Kuwait tungkol sa amnesty program ng Kuwait government, ating pag-uusapan kasama si Kabayan Party List Representative Ron Salo, Chair ng House Committee on Overseas Workers Affairs. Congressman, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa iyo, Nina. Magandang tanghali rin po sa lahat po ng mga kabayan po natin na nakikinig sa inyong programa. Una po sa lahat, maaari niyo po bang ipaliwanag itong amnesty program ng Kuwait government? Gaano po ito kahalaga para sa mga Pinoy na nandoon ngayon? Yes, Ms. Nina, sa kasalukuyan po ay nagpapatupad po ng amnesty program sa Kuwaiti government sa lahat po ng mga expired visas. Sa lahat po ng mga nationalities na nandoon, pero syempre para din sa mga kababayan po natin. So kailangan po nilang i-avail po ito agad para either umuwi po sila ng Pilipinas o kaya they go through the process para makaayos po yung kanilang visa po doon. So sino-sino po ang mga qualified na mag-avail ng amnesty program ng Kuwait? At hanggang kailan po magtatagal ang programang ito? Yes, nag-start po ito nitong Mayo hanggang sa June. Nawala sa utak ko yung eksaktong petsa, pero hanggang June po itong program ng Kuwaiti government. But ang lahat po ay allowed na maayos po yung kanilang visas. So immediately, I understand, may mga lumapit po sa DMW para magpa-assist. At kasalukuyan pong ina-assist po sila ng ating DMW. Kaya panawagan po natin sa lahat po ng mga kabayan po natin ay siguraduhin po nila na makapag-apply po sila sa ganitong amnesty program. Otherwise, kapag nalampasan po sila nito, hindi na po sila maging invalid or allowed na mag-avail, and later on, pwede po silang ipa-deport immediately sa Pilipinas at hindi na rin po sila makakabalik po roon sa mapapabla. Sa inyo pong assessment, ilang Pilipino po ba sa ngayon ang may violation sa residency law ng Kuwait? Hindi ko masabi yung eksaktong number, pero ang kababayan po natin na nandoon, base po doon sa November na talaan po natin is 260,000 Filipinos. And marami rin po dito ay from time to time nag-expire na po yung visa po nila. So November pa po yun last year nung pinataw po yung ban sa pagpapadala po ng mga Pilipino. That was already more than a year from now. So marami na po, I'm sure, from that time hanggang ngayon ay nag-expire na yung kanilang visas kasi ayaw nga rin po nilang umuwi sa Pilipinas. May nade-decline po ba sa ganitong mga amnesty program at ano po ang dahilan kung bakit sila nade-decline? So far, sa ngayon, wala pa po tayong nababalita na na-decline na nag-apply. So ang mahalaga po dito sa mga kaubayan po natin ay i-avail na po nila agad. And nandiyan naman po yung DMW po natin para asistihan po sila para masigurado po na mabagyan po sila ng amnesty. Ngayon, kung hindi po sila entitled, isa lang po yung magiging resulta po noon, pauwiin po sila sa Pilipinas. Unless, of course, mayroon silang mga other cases doon po sa Kuwait. So ano po ang mangyayari po sa mga Pilipinong hindi makaka-avail ng amnesty program na ito at patuloy na manirahan without proper documentation or expired visas? Ano po ba ang kaparusahan nito? Immediately po, pwede po silang ikulong po roon or pauwiin po ng Pilipinas. Of course, deportation is much better than kaysa ipakulong. Pero ang isa ring resulta po nito, hindi na po sila makakabalik po sa bansang Kuwait. Mabablacklist na po sila. So kaya pinapanawagan po natin sa mga kaubayan po natin na habang mayroon pong amnesty na katulad po nito, ay i-avail na po nila agad. Paano nyo naman po hinihikayat ang mga Pilipino na mag-avail nitong amnesty program ng Kuwait at ano pong mga ahensya ang kasama ninyo sa paghikayat sa kanila? Dalawa po yung kausap po natin, both the government and the private sector. Of course, gobyerno, kasama po natin siyempre ang DMW, OWA at ang DFA. But at the same time, pagdating po sa private sector, nadyan po yung kanilang mga ahensya, agencies, recruitment agencies, na kadalasan po na naging daan para makarating po sila doon. So, tinanawagan po natin sa kanila na i-assist yung kailang mga kababayan po natin na pinadala po nila doon. At the same time, may mga organizations din po tayong kapartner
kasama po dito yung Ako OFW na siyang kapartner din po natin para mapaalalahanan ng mga kababayan po natin. Sir, sa ibang balita naman po, ano na po ang update sa deployment ban sa mga overseas Filipino workers sa Kuwait? Ano na po ang status nito? Continuing pa rin yung ban po natin, the same time may ban po ang Kuwait sa mga Pilipino na pumunta po roon. I'll be honest with you, kasama po ako doon sa hindi nakapunta dahil magkakaroon po sana tayo ng mission bago po yung Ramadan. Pero na-delay po yung release po ng visa po natin. When it used to be, wala pong requirement na katulad po ng pag-secure ng visa sa mga katulad po natin na legislators. Pero dahil po dito sa existing ban po na ito, pati tayo hindi po nakapunta. But naka-reschedule naman po tayo. Pero isa lang ang ibig sabihin po nito, kung tayo po mismo na kongresista ay napektuhan po at hindi po ma-issuean po ng visa, so much more doon sa mga kababayan po natin. So hindi pa rin po sila nabibigyan. At ito nga rin po yung resulta, marami po sa mga kababayan po natin ay ayaw pong umuwi. Kaya nagkaroon po rin ng amnesty program itong Kuwaiti government. At the same time, nais ko pong ipalam po sa inyo na in-inform po tayo ng DMW na magre-resume na ulit yung kailang pag-uusap. Nagpapasalamat po tayo kay Secretary Hans Kakdak ng DMW sapagkat yung panawagan po natin ay pinakinggan din naman po kaagad. Nakikita po natin kung gaano rin po sila nagmamalasakit sa mga kababayan po natin. Ano naman po ang masasabi ninyo sa suporta ng pamahalaan, partikular ng DMW sa Magna Carta of Filipino Seafarers? Natutuwa po tayo, Ms. Nina, dahil yung DMW po natin ay full support dito sa pinapalangkas po natin ng Magna Carta of Filipino Seafarers. Sa kailang sulat noong March 5, dated March 6, ay ipinahayag po nila yung kailang buong suporta sa pagbabalangkas po nito. At the same time, nais ko pong ipalam po sa inyo na sa lahat po ng mga pagdinig na ginawa po natin doon sa House of Representatives, ay nandun palagi ang DMW at ipinapamalas po nila yung kanilang pagsuporta para sa mabilis na pagiging batas po nito. Tatandaan po natin, lalo na po yung kinaharap po ng mga seafarers po natin ngayon dyan sa Red Sea at sa Gulf of Aden, kung saan nalalagay po sa alanganin yung kailang mga buhay, ay makakatulong ng malaki itong binapalangkas po natin ng Magna Carta Filipino Seafarers. Kaya nandyan din po talaga ang buong suporta ng DMW. Para po sa kaalaman ng lahat, ano po ang gusto niyong i-highlight tungkol po sa batas na ito at gaano po ito kahalaga? Yan yung nakapaloob ang mga karapatan ng mga seafarers po natin dito sa panukalang batas po nito. Karapatan po nila sa minimum rate na ibibigay po at the same time yung minimum salaries na pwede po nilang tanggapin. Ano po yung mga other benefits kagaya po ng repatriation. Yan yung tinatawag po na hindi po sila pwedeng iwan kapag nagkaroon po ng aberya, hindi po sila pwedeng i-abandona ng kailang mga manning agencies or the ship owners. Kasama po ito doon sa maraming mga karapatan na ibinibigay po sa mga seafarers po natin. At the same time, siyempre nakapaloob din dito yung mga roles and responsibilities ng ating gobyerno at ng iba't ibang mga pribadong sektor para masigurado na yung objectives ng batas po nito ay maibigay at maprotektahan ang kapakanan ng mga seafarers po natin. Panghuli na lang po, baka meron po kayong mensahe para sa ating mga kababayan, lalo na po sa ating mga OFW? Nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito na nabigyan niyo po ako ng oportunidad para sa interview po na ito. Of course, nandito po ang Kabayan Party List at ang committee po natin, Committee on Overseas Workers Affairs, para siguraduhin na yung gobyerno po natin ay magkaroon po ng mga pulisiya at mga programa na higit na magsusulong ng kailang mga kapakanan at karapatan. At makakaasa po kayo na dito po sa Magna Carta of Filipino Seafarers ay ginagawa po natin ang lahat para mapagbilis po ang pagiging batas po nito. At the same time, ay tinatasa rin po tayo ng Magna Carta of Filipino Migrant Workers. Partner po ito o equivalent naman po ito doon sa mga land-based na OFWs po natin para masigurado rin na palagi po silang napoprotektahan ng kailang karapatan at kapakanan. Maraming salamat po sa inyong oras, Kabayan Party List Representative Ron Salo, Chair ng House Committee on Overseas Workers Affairs.